Noong simula ng 2026 PBA Commissioner's Cup Finals, marami ang naniniwala na isa na namang classic rivalry ang masasaksihan sa pagitan ng Barangay Ginebra at Token Text Tropang 5G. Ngunit habang lumalalim ang serye, naging malinaw na hindi lamang ito laban ng dalawang koponan. Isa itong pagsubok sa tibay, experience at championship mentality ng Ginebra. Sa pagtatapos ng finals, muling naiangat ng Genie Kings ang tropeo, ngunit sa kanilang paglalakbay patungo sa kampinato ay malayo sa pagiging madali. Pero bago ako magpatuloy, favor sana na huwag kalilimutang mag-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Malaking help din to para makagawa kami ng mga future videos pa. Mula pa lamang sa unang laro ng serye, ramdam na ang bigat ng laban. Ang Token Text ay hindi basta-basta kalaban. Sila ang defending champion. May malalim na roster, may mahusay na coaching staff, at may mga scorer na kayang sumabog anumang gabi. Sa bawat panalo ng Ginebra, may katumbas na matinding sagot ang TNT. Walang pagkakataon na naging komportable ang Genie King sa serye. Isa sa pinakamalaking struggles ng Ginebra ay ang inconsistency ng kanilang supporting cast. Habang inaasahan ng production mula kay Scotty, kay Japet at kay RJ, may mga pagkakataong nahihirapan silang makakuha ng sapat na puntos mula sa kanilang local players. Kapag tumindi ang depensa ng TNT kay Justin Brownlee, nagiging mabagal ang opensa ng Ginebra. Maraming possession ang nauuwi sa isolation plays at late clock situations na naglalagay ng malaking pressure sa kanilang import. Isa pang problema ay ang perimeter defense laban sa mga shooters ng TNT. Sa ilang bahagi ng serye, nahihirapan ang Ginebra pigilan ang outside shooting ng kalaban. Tuwing nagkakaroon sila ng momentum, may mga pagkakataong nakakasagot agad ang TNT sa pamamagitan ng sunod-sunod na 3-pointers. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila agad makontrol ang serye kahit mayroon silang maraming playoff experience. Ngunit gaya ng maraming championship team sa kasaysayan, hindi naging dahilan ng mga problema upang bumagsak sila. Sa halip, naging dahilan ito upang lumabas ang kanilang karakter. Ang pinakamalaking dahilan ng pagkapanalo ng Ginebra ay ang kanilang championship composure. Habang lumalalim ang serye at tumataas ang pressure, mas lalo silang nagiging kalmado. Hindi sila nagpapanik sa mga close games, hindi sila natitinag kapag natatambakan ng score. Kitang-kita ang epekto ng sistemang itinayo ni Coach Tim Cone sa loob ng maraming taon. Alam na bawat manlalaro ang kanilang role at alam nila kung paano maglaro sa biggest moment. Ngunit kung may isang mukha ng championship run na ito, walang duda si Justin Brownlee yon. Sa buong finals, siya ang naging puso at kaluluwa ng opensa ng Ginebra. Siya ang primary scorer, primary playmaker, at madalas ay primary closer. Kapag nahihirapan ng koponan umiscore, siya ang sumasalo sa responsibilidad. Kapag kailangan ng malaking tira, siya ang kinakapitan ng buong koponan. Ang defining moment ng serye ay dumating nang magtala siya ng 54 points sa isa sa pinakamahalagang laro ng finals. Hindi lamang isang malaking scoring performance, isa yung championship saving performance. Sa isang gabi kung saan tila naubusan ng sagot ang Ginebra, si Brownlee mismo ang naging sagot. Ang kanyang 54-point explosion ay hindi lamang isa sa pinakamahusay na laro sa kanyang PBA career, isa rin ito sa mga pinakaimportanteng performance sa kasaysayan ng Ginebra. Habang napakahalaga ng contribution ni Scotty Thompson, ni RJ at ng iba pang players, si Brownlee ang naging constant force mula umpisa hanggang dulo. Siya ang player na pinaghandaan ng depensa ng TNT, ngunit siya pa rin ang nakagawa ng damage. Siya ang player na nagbago ng takbo ng serye sa pamamagitan ng kanyang individual brilliance. Si Scotty, as usual, rebounding, defense, leadership at all-around impact. Sa maraming pagkakataon, siya ang nagdidikta ng energy ng koponan. Ngunit kahit naging champion ng Ginebra, marami pa rin silang kailangang ayusin sa susunod na conference. Una, kailangan nilang bawasan ng sobrang pagdidepende kay Brownlee. Ang pagkakaroon ng isang elite import ay malaking advantage, ngunit delikado kung halos lahat ng offensive creation ay nakasentro sa isang tao. Kailangan nilang mas palawakin ang offensive responsibilities ni na RJ at ng iba pang local scorer upang hindi madaling ma-neutralize ang kanilang sistema. Pangalawa, kailangan pa nilang pagbutihin ang kanilang perimeter defense. Sa modernong basketball, napakahalaga ng depensa sa 3-point line. Marami pagkakataon sa finals na nakakabalik sa laro ang TNT dahil sa kanilang outside shooting. Kung gusto nilang manatiling champion contender, kailangan nilang maging mas consistent sa aspect na ito. Pangatlo, kailangan nilang ihanda ang susunod na henerasyon ng koponan. Habang elite pa rin sila Brownlee, Thompson at Aguilar, hindi maiiwasan na pagdating na panahon ang development ni RJ Abarientos, ni Stephen Holt at iba pang younger players ang magiging susi upang manatiling contender ang Ginebra sa mga susunod na taon. Sa huli,
Ang 2026 Commissioner's Cup Championship ay hindi lamang simpleng dagdag na titulo para sa Barangay Ginebra. Isa itong paalala kung bakit sila ang pinakatagumpay, pinakapopular na prangkisa sa kasaysayan ng PBA. Dumaan sila sa isang mabagsik na final series laban sa defending champion. Naranasan nila ang pressure, mga setbacks at mga sandaling tila maaaring bumaligtad ang serye anumang oras. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo nilang pinapakita ang kanilang championship DNA. At nang dumating ang pinakamahalagang sandali ng season, ginawa ni Justin Brownlee at ng Barangay Ginebra ang matagal na nilang ginagawa sa loob ng maraming taon. Ang manalo kapag ang buong mundo ay nakatingin. Ang tropeo ay muling napunta sa barangay. At para sa milyong-milyong tagahanga, isa na naman itong kabanata ng isang alamat na patuloy pang sinusulat.